Sama-sama tayong magiging Sakaki! Igan, may panibagong insidente ng pangwa-water cannon sa West Philippine Sea. Bukod sa pambobomba ng tubig, ilang beses ding hinarang at binangga pa ng mga barko ng China ang barko ng Pilipinas. Sa gitna nito, namataan din ang tatlong Chinese survey and research vessels sa Ayungin Shoal. Saksi, sina Rafi Tima, Ian Cruz at Marisol Abduraman. Yan! Tras! Ganito kalakas ang pag-water cannon ng China sa BRP Dato Bangkaw ng BFAR. Kasama noon ng Dato Bangkaw ang BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard para sa maritime patrol at pamamahagi ng pagkain at diesel sa mga mangingisda. Pero ayon sa PCG, 4 na China Coast Guard at 6 na Chinese militia vessel ang nagsagawa ng dangerous maneuvers at nangharang sa mga barko ng Pilipinas. Sobrang lakas! Nagawa mo water cannon! Bago mag-alas 10 ng umaga, nang malapit na ang mga barko sa Bajo de Masinloc, binomba ng tubig ang BRP Dato Bangkaw at tinamaan ang starboard aster nito. Habang tuloy sa pag-water cannon, nagkabanggaan ang China Coast Guard at ang BFAR vessel. Nangangamoy! Yan! Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, napinsala ang ilang aparato ng barko, kabilang ang electrical navigation at radio systems nito, matapos ito bombahin ng tubig ng di bababa sa 8 beses. 3 beses din itong binangga ng CCG at Maritime Militia. Balik tayo! Balik! Sa kuha namang ito mula sa PCG, kitang pinagtutulungan ng 2 barko ng China ang BRP Bagakay ng PCG. Malayo pa sa Bajo de Masinloc, sumalubong na agad ang 3 barko ng China Coast Guard. Sa di kalayuan, nakaalalay sa kanila ang isang barko ng Chinese Navy. Sa isang punto, napahiwalay ang kasabay naming BRP Dato Bangkaw ng BFAR sa sinasakyan naming BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard matapos humarang ang isang malaking barko ng China. Para makalusot, nagsagawa ng mga evasive maneuver ang sinasakyan naming barko. Patuloy yung aming takbo pero dikit na dikit itong Coast Guard ship ng China. Napakadelikado ng ganitong maneuver. Dahil anumang pagkakamali, pwede kami magbanggaan. Ganito na yung sitwasyon kanina pa. Siguro mga 20 to 30 minutes na parang cat and mouse yung labanan. Yung BFAR ship, hinarang kanina. Kaya nag-maneuver itong sinasakyan naming Coast Guard ship para makaiwas. 8 barko ng China ang salit-salitang humaharang sa aming daraanan hanggang sa makalusot ang Coast Guard ship sa tila blockade ng China patungong Bajo de Masinloc. Pag-maneuver yung aming kapitan para malusutan itong nakasunod sa aming Coast Guard ship ng China. Ang direksyon kasi ng Scarborough Shoal ay dito. Pilit kaming pinapapunta ng Chinese Coast Guard dito. Pinapaiwas kami, talagang inaharangan kami para makapasok sa Bajo de Masinloc. Pero ngayon, ito na yung direksyon ulit namin, papunta ng Bajo de Masinloc. 2 Chinese militia boats ang nagtangkang humarang sa aming dinaraanan pero madali itong nalusutan ng BRP Bagakay. Ilang sandali pa, narating na namin ang mismong bukana ng Bahura, isang pambihirang pagkakataon para sa isang barko ng Philippine Coast Guard. Pero agad din kaming inabutan ng mga barko ng China Coast Guard. At wala pang ilang minuto, agad na nilang binuksan ang kanilang water cannon. Ito yung isa sa mga bibihirang pagkakataon na with water cannon yung Coast Guard ng Pilipinas at ginagawa ito ngayon ng China Coast Guard dito sa may Bajo de Masinloc. Dahil sa aking pagkakaalam, ito yung unang pagkakataon na nakalapit ng ganito kalapit ang isang barko ng Philippine Coast Guard dito sa Bajo de Masinloc. Noong una'y tila warning shot pa lang ang pagbuga ng tubig ng China Coast Guard Ship 3105 sa aming sinasakyan, na sinabayan din ang pagbuga ng water cannon ng CCG 5303. Maya-maya pa, pinatamaan na ang aming sinasakyang barko. Dahil nagpapalipad pa ako ng aking drone, hindi ako agad nakapasok ng barko para magkubli. Ang mismong bridge ng barko ang tanging humarang sa akin at sa malakas na buga ng water cannon. Pinaliguan na ako ng water cannon ng China Coast Guard. Pasok na muna ako. Tumagal pa ang magkabilang pag-water cannon ng China Coast Guard sa aming sinasakyan habang nagmamaniobra ang kapitan para iiwas ang mahalagang gamit sa labas ng barko. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-water cannon ng China Coast Guard dito sa aming sinasakyang Philippine Coast Guard ship.
Sa sobrang lakas ng kanilang water cannon, ramdam mo talaga yung uga dito sa may loob ng pilot house. Natigil ang pansamantalang pagbuga nila ng tubig matapos ang ilang ulit na pagradyo ng Philippine Coast Guard sa mga dayuhan. Stop your water cannon. You are posing danger to our vessel. This is against the international and Philippine national laws order. Sa lakas ng water cannon na ibinuga ng China Coast Guard, nasira ang kaliwang railing ng BRP Bagakay, kabilang na ang LED panel na nakakabit dito. Ang canopy sa likuran ng barko, nagkayo-piupi rin at hindi na raw mapapakinabangan. Pero hindi pa pala tapos ang China Coast Guard sa pagbuga ng kanilang water cannon. Close! Sarado! Pasok kayo! Pasok! Hindi tumigil ang China Coast Guard hanggang sa lumayo sa Baho de Masinloc ang sinasakyan naming barko. At kahit palayo na kami sa bahura, patuloy pa rin sumunod ang mga barko ng China. Sa tuwing tumitigil ang aming barko, binubuksan nila ang kanilang water cannon na tila babala sa amin na lumayo na. Dahil sa pag-water cannon ng China Coast Guard, hindi na natuloy ang resupply mission ng BFAR sa mga mangis ng Pinoy sa Baho de Masinloc. Pero tiyak daw, babalik ang mga barko ng Pilipinas para tulungan ang mga Pinoy na nagpupumilit pa rin mabuhay at makapangisda sa lugar na dekada na nilang pinagkukunan ng kabuhayan. Ayon sa PCG, muling nagkabit ang China Coast Guard ng 380-meter na floating barrier para harangan ang entrada ng Panatag Shoal. Ang pinsalang tinamo ng mga barko ng Pilipinas, patunay raw ng malakas sa water pressure na ginagamit ng China sa pangaharas. Very rarely do they water cannon our Coast Guard vessel. So this could be an escalation in that sense, and I relate this to bring back. Ayon sa China Coast Guard, pinalayas nila ang mga barko ng Pilipinas na nangihimasok nila sa Baho de Masinloc na tinatawag nilang Huangyan Island. Profesional at alinsunod daw sa batas ang kanilang ginawa at binaliwala raw ng Pilipinas ang kanilang mga babala. Ang Amerika naman nangako ng suporta sa Pilipinas bilang kaalyado nito sa pagtataguyod ng freedom of navigation at international law. Bago ito, mula pa noong nakarang linggo, na mataan din sa dagat na sakop ng Bicol Region ang isang Chinese flag research vessel. 3 Chinese survey and research vessels ang namataan naman sa Ayungin Shoal kahapon. Proving that they are not deterred, they are not scared by what is happening in the West Philippine Sea. Sa gitna pa rin ito ng pagpapatuloy ng palikatan exercises. Mula sa sinasakyang BRP Davao del Sur, lumipat ang mga Marines at Navy sa 2 Landing Craft Utility o LCU. Nang tanaw na ang mainland Palawan, kumalas na ang LCU sa barko. Sakay ng landing craft utility itong mga miyembro ng Philippine Marines at Philippine Navy bilang bahagi ng Amphibious Landing Force. Sila yung magsisecure doon sa itinalagang area para kapag maayos na ang lahat, pwede nang sumabak doon ang iba pang mga tropa. Land the landing force! Land the landing force! Paglapit sa isang beach sa Kampong Ulay sa bayan ng Rizal, binuksan ang landing craft. At dahil low tide noon at hindi nakadikit ang landing craft, lumusong sa dagat ang mga sundalo para makarating sa Pampang. Bukod sa kasanayan, nakita ang importansya ng maasahang barko ng Navy para sa pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. This will give us an edge, especially right now that we are in a pelagic country. If we are to maneuver from the sea, kakailanganin talaga natin itong barko para maipadala ang ating puwersa dun sa beach landing site. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Rafi Timang, Marisol Abduraman. Kami ang inyong saksi. Hindi ito ang unang beses na binomba ng water cannon ng China mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Mula 2019 hanggang kahapon, 8 insidente sa West Philippine Sea ang naitala ng GMA Integrated News Research. 2 sa mga ito nangyari malapit sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Disyembre, noong nakaraang taon, habang nagsasagawa ng resupply mission ng 3 barko ng BFAR para sa mga mangingisda ng Panatag Shoal, hinarang at binomba sila ng tubig ng China Coast Guard. Nadamay pati ilang mangingisda. Nang sumunod na araw, 3 barko namang nag-resupply mission sa Ayungin Shoal ang binomba ng tubig ng China. 5 pang insidente ang naitala sa Ayungin Shoal. Dito lang Marso, pinasok ng tubig at nasira ang resupply ship na Unaiza May 4. Nasugatan ng 3 Navy personnel.
Sa kabila niya, naging matagumpay ang Rore mission sa BRP Sierra Madre na isinadsad sa Ayungin Shoal noong May 1999. Ilang beses sinabi ng China na walang pahintulot nila ang mga misyon ng Pilipinas sa WPS. Pero ilang beses din kinundena ng ating gobyerno ang mga pangaharas ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Mechanical error ang sinisisi ng driver ng bus na nang-araro ng 7 sasakyan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kagabi. 3 ang patay, kabilang po ang batang 7 taong gulang. Saksi si Mark Salazar. Kitang-kita sa CCTV footage ang pagharurot ng pampasaherong bus sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Kaya pagdating sa Fairlane Street, 7 sasakyan ang naararo nito. Ayon sa investigasyon ng QCPD Traffic Sector 5, unang sumalpok ang bus sa motorsiklo. Biglang lumagabog kasi mabilis ang takbo nito, tapos ito nakaparada na dyan kasi naka-stoplight tayo. Nahagip niya na yung UV at saka yung taxi dito at saka yung mga motor. Ang motorsiklo pumailalim pa sa bus, kaya pahirap ang i-rescue ang rider nito. Isinugod pa sa ospital ang biktimang si Rafael Duque, pero idiniklara na siyang dead on arrival. Patay rin ang mag-ina na sina Melissa Melchor Papa at ang 7 taong gulang niyang anak na si Jaydeen, na sakay ng nadamay at nayuping UV Express. 17 iba pa ang sugatan, kabilang ang driver ng UV Express. Rumaraga na po yung bus sa likod ko, tapos bumangga na po siya doon sa likod po sa kanan. Ayan po yung nangyari nung time na yun. Naka-stop po yung stoplight. Binubuksan ko po kasi yung pintuan para makalabas po yung nasa gitna. Yung likod po kasi, hindi mabuksan yung pintuan dahil po yuping-yupi na yung side sa kanan po na likod. Hawak na ng QCPD ang driver ng bus. Depensa niya, nagkaroon umano ng mechanical error ang bus, kaya't hindi agad kumagat ang preno nito. May break pa naman po nung nandiyon kami sa North Fairview. Tapos, nung papunta na kami dito, umusli po yung bakal dun sa may niya. Naka-stop po yung stoplight na. Pa-break na po ako. Ayun po, pag-break ko po, hindi na po kumagat yung preno. Ako po ay humihingi po ng paumanhin at saka hindi ko po sinasadya yung aksidente po yung nangyari. Mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ang driver. Sinuspindi na rin ng LTO ng 90 days ang kanyang lisensya at inalarma ang plaka ng kanyang bus. Pinadalhan na rin ng LTO ng show cause order ang bus driver at kanyang operator. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang bus operator na Original Transport Service and Multipurpose Cooperative. Pero wala na raw ang may-ari ng garahe at 1 taon na rin umalis ang kumpanya. Wala rin sumasagot sa numerong nakalagay sa kanilang website. Pero ayon sa pamilya ng mag-inang nasawi sa aksidente, hindi pa nakikipag-ugnayan sa kanila ang bus company. Gayunman, sinabi nilang hindi sila magpapaareglo ng para lang sa danyos. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.